Nangongolekta po ng mga disenyo ang isang grupo ng Filipino-Canadian designers sa Winnipeg para sa kanilang kauna-unahang libro na ilalabas sa susunod na taon. Kung ano ang kailangan at paano, alamin sa report ni Kisha Balatbat. Libro na nagpapakita ng iba't ibang klase ng malikhaing disenyo. Ito ang hatid ng isang grupo ng mga Filipino-Canadian designers sa Winnipeg. Our group's main mandate is to create a platform, create support for Filipinos, or the Filipino diaspora here in Winnipeg and further throughout Canada. And then hopefully throughout North America. So we really wanted to create a platform that showcases our talents and the different talents that we have, whether it's in architectural design to industrial design, anything under the umbrella of design. Ang proyekto na pinamagatang kahon ay isang koleksyon ng mga art o spatial projects na sentro sa tema ng pasalubong. Nais nilang maipakita ang mga bagay na nakakapagpalakas sa relasyon sa kanilang sarili, kultura at isa't isa. We want people to share what that token might be from their heart or that souvenir, kasi dapat tignan mo siya in a lens na ano nga ba yung gusto mong ibigay back to your people. Nagbukas ang kanilang proyekto noong Hulyo at may ilang proyekto na raw silang natanggap. We had several submissions so far, which is really encouraging and also surprising because some submissions have come from different parts of the country. So I think that is really lovely to see that we're based in Winnipeg, so most of our circle is here, so it is really wonderful to see other people catching on. Bukod sa proyektong ito, unti-unti na rin daw silang nakikilala sa Winnipeg. Noong Agosto lamang, naging bahagi sila sa pagdisenyo ng isang display sa open house ng Mabuhay District. Meron rin silang proyekto na catalog kung saan gumagawa sila ng directory ng mga Filipino designers sa Canada. It'll help us understand what our community, where our community is as designers. Tapos also it'll help us understand kung anong projects yung kailangan natin or kind of workshops. Ano ba yung mga interest ng mga tao? Tumatanggap sila ng mga submissions para sa kahon publication hanggang ngayong Disyembre at inaasahang mailalabas ang libro sa taong 2025. Kisha Balatbat, Omni News, Toronto.